Sa loob ng libu-libong taon, ang relihiyon ay hindi lamang naging gabay sa pananampalataya ng milyon-milyong tao. Ito rin ay naging isang napakalakas na institusyon na may malaking impluwensya sa ekonomiya ng mundo. Sa katunayan, may ilang religious organizations na nagmamay-ari ng napakalawak na lupain, mga gusali, negosyo, paaralan, at maging mga ospital. Ang ilan sa kanila ay may yaman na umaabot sa bilyon hanggang trilyong dolyar. Sa video na ito, ating aalamin ang 10 pinakamayamang religious groups sa mundo at kung paano nila naipon ang kanilang napakalaking yaman. Number 10. Bap Swaminarayan Sanstha. Sa ika-10 pwesto ay ang Bap Swaminarayan Sanstha o Bodhisattva Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha, isang malaking Hindu religious organization na nagmula sa India. Ang Bap Swaminarayan Sanstha ay isang malaking Hindu religious organization na itinatag noong 1907 ni Shastriji Maharaj sa India. Ito ay bahagi ng tradisyon ng Swaminarayan Sampradaya, na nakabatay sa mga aral ni Swaminarayan. Isang pandaigdigang organisasyon ang BAPS na nagtataguyod ng spiritual teachings, charity work, at pagtatayo ng magagandang Hindu temple sa maraming bansa sa buong mundo. Isa sa kanilang pinakatanyag na templo ay ang Akshardham Temple, na itinuturing na isa sa pinakamalaking Hindu temple sa mundo. Ang kanilang yaman ay nagmumula sa mga donations ng milyon-milyong followers, religious tourism at malalaking temple complexes. Tinatayang umaabot sa mahigit $1 billion ang kabuuang assets ng organisasyon. Number 9. Shinyo-en. Ang Shinyo-en ay isang Japanese Buddhist religious organization na itinatag noong 1936 sa Japan. Ito ay itinatag ng mag-asawang sina Shinjo Ito at Tomoji Ito. Ang relihiyong ito ay nakabatay sa mga aral ng Buddhism, lalo na sa Mahaparinirvana Sutra, na nagtuturo tungkol sa habag, kabutihan, at espiritual na pagunlad. Ang yaman ng Shinyo-en ay nagmumula sa donasyon ng miyembro, charitable foundations, real estate properties, at investments na sumusuporta sa kanilang religious at humanitarian activities. Ang kanilang assets ay tinatayang nasa $1 billion hanggang $3 billion. Number 8. Buddhist Sochi Foundation. Ang Buddhist Sochi Foundation ay isang malaking Buddhist humanitarian organization na nagmula sa Taiwan. Ito ay itinatag noong 1966 ng Buddhist nun na si Cheng Yen. Ang pangunahing layunin ng Sochi ay pagtulong sa mga tao sa pamamagitan ng charity at humanitarian work. Nakatuon sila sa 4 na pangunahing larangan: ang charity, medical aid, education at humanitarian relief. Ang Sochi ay isa sa pinakamalaking Buddhist charity organization sa mundo at aktibo sa mahigit 50 bansa. Kilala sila sa mabilis na pagtulong sa mga sakuna tulad ng lindol, bagyo at baha. Mayroon din silang mga institusyon tulad ng Sochi Hospital at Sochi University. Dahil sa napakalaking network ng donors, ang kanilang assets ay tinatayang nasa $5 billion hanggang $10 billion. Number 7. Church of Scientology. Ang Church of Scientology ay isang religious movement na itinatag noong 1954 sa Los Angeles, California, United States. Ito ay itinatag ng manunulat na si L. Ron Hubbard. Ang relihiyong ito ay nagmula sa aklat ni Hubbard na Dianetics, The Modern Science of Mental Health na inilathala noong 1950. Ayon sa kanilang paniniwala, ang tao ay may espiritual na nilalang na tinatawag na Thetan, na itinuturing nilang tunay na pagkatao ng bawat tao. May mga simbahan at centers ang Scientology sa maraming bansa. May ilang kilalang celebrity na miyembro tulad ni Tom Cruise at John Travolta. Isa ito sa pinaka-kontrobersyal na religious organization sa mundo dahil sa mga kritisismo tungkol sa mga gawain at paniniwala nito. Mayroon silang mga luxury buildings sa maraming bansa, at tinatayang nasa $3 billion hanggang $5 billion ang kanilang kabuuang yaman. Number 6. International Society for Krishna Consciousness. Ang International Society for Krishna Consciousness o ISKCON ay isang Hindu religious organization na itinatag noong 1966 sa New York City, ng Indian spiritual teacher na si A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Kilala rin ito bilang Hare Krishna Movement dahil sa madalas nilang pag-awit ng mantra na Hare Krishna mantra bilang paraan ng pagsamba sa Diyos na si Krishna. Ang pangunahing layunin ng ISKCON ay ipalaganap ang Krishna consciousness o debosyon kay Krishna.
Turuan ang mga tao tungkol sa bhakti yoga o spiritual devotion. Hikayatin ang simpleng pamumuhay at espiritual na pag-unlad. Ang ISKCON ay isang global Hindu movement na nakatuon sa pagsamba kay Krishna, spiritual teachings, at charity work, at mayroon na ngayong daan-daang templo at milyon-milyong tagasunod sa buong mundo. Tinatayang nasa $5 billion hanggang $10 billion ang kanilang assets. Number 5. Seventh-day Adventist Church. Ang Seventh-day Adventist Church ay isang Protestant Christian denomination na nagsimula noong 1863 sa United States. Isa ito sa mga malalaking Christian churches na may milyon-milyong miyembro sa buong mundo. Ang simbahan ay nabuo mula sa kilusan ng mga tagasunod ni William Miller, isang American preacher na nag-aral tungkol sa pagbabalik ni Jesus Christ. Isa sa mga mahalagang lider ng simbahan ay si Ellen G. White, na itinuturing nilang spiritual writer at inspirasyon ng kanilang mga aral. Ang Seventh-day Adventist Church ay kilala sa pagtatayo ng mga paaralan at universidad, mga ospital at medical missions at humanitarian aid sa iba't ibang bansa. Halimbawa, may Global Humanitarian Arm sila na Adventist Development and Relief Agency o ADRA. Ang kanilang kabuuang assets ay tinatayang nasa mahigit $15 billion. Number 4. Jehovah's Witnesses. Ang Jehovah's Witnesses ay isang Christian religious group na itinatag noong 1800s sa United States ni Charles Taze Russell. Isang pandaigdigang relihiyosong organisasyon ang Jehovah's Witnesses na nakatuon sa pag-aaral at pagpapalaganap ng aral ng Bible, at kilala sa door-to-door preaching at paggamit ng pangalang Jehovah para sa Diyos. Mayroon silang milyon-milyong miyembro sa mahigit 200 bansa. Ang kanilang pangunahing headquarters ay nasa Watchtower World Headquarters sa Warwick, New York. Naglalathala sila ng mga religious magazine tulad ng The Watchtower at Awake. Dahil sa malawak nilang real estate properties, tinatayang nasa mahigit $20 billion ang kanilang assets. Number 3. Church of England. Ang Church of England ay ang opisyal o national church ng United Kingdom, at isa sa pinakamalaking sangay ng Anglicanism. Ito ay nabuo noong 1534 nang humiwalay ang England sa Roman Catholic Church sa panahon ng hari na si Henry VIII. Dahil dito, nabuo ang sariling simbahan ng England. Ang hari o reyna ng United Kingdom ang simbolikong pinuno ng simbahan. Ang spiritual leader nito ay ang Archbishop of Canterbury. Nakabatay ang kanilang mga aral sa Bible at sa tradisyong Kristiyano. Ang kanilang investments ay pinamamahalaan ng church commissioners na nag-i-invest sa iba't ibang negosyo at real estate. Ang kanilang assets ay tinatayang nasa $10 billion hanggang $13 billion. Number 2. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Ang The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints o kilala rin bilang LDS Church o Mormon Church, ay isang Christian religious organization na itinatag noong 1830 sa United States ng religious leader na si Joseph Smith. Naniniwala sila kay Jesus Christ bilang tagapagligtas. Bukod sa Bible, ginagamit din nila ang Book of Mormon bilang banal na kasulatan. Naniniwala sila na naibalik ni Joseph Smith ang tunay na simbahan ni Jesus sa modernong panahon. Mayroon silang milyon-milyong miyembro sa buong mundo. Ang yaman ng LDS Church ay nagmumula sa tithang ng miyembro o donations, malawak na real estate holdings, investments, at mga business ventures. Ang LDS Church ay isa sa pinakamayamang religious organizations sa buong mundo na nagkakahalaga ng humigit kumulang $100 billion hanggang $120 billion. Number 1. Catholic Church. Sa lahat ng religious organizations sa mundo, ang Catholic Church ang itinuturing na pinakamayaman. Ang sentro nito ay ang Vatican City, na siyang pinakamaliit na bansa ngunit isa sa pinakamakapangyarihang religious centers sa mundo. Ang Catholic Church ay may daang-libong simbahan, libu-libong ospital, mga paaralan at universidad, at mga historical treasures at artworks. Kapag pinagsama-sama ang kanilang global assets, tinatayang umaabot ito sa $10 trillion hanggang $30 trillion. Sa kabila ng kanilang napakalaking yaman, maraming religious organizations ang gumagamit ng kanilang resources upang tumulong sa mga tao sa pamamagitan ng charity programs, disaster relief, education at healthcare. Ngunit nananatiling isang malaking tanong para sa marami.
Dapat bang magkaroon ng ganitong kalaking yaman ang mga religious institutions? Ano ang inyong opinyon? E-comment ninyo sa ibaba. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para sa mas marami pang kahangahangang kaalaman tungkol sa mundo.